Ayan, what's up mga kapitbahay? Welcome back dito sa channel natin. Okay, so ito mga kapitbahay, may isi-share ako sa inyo ng konting kaalaman. Ito, na-encounter ko to nung dumating yung mga bagong laptop namin, which is, alam nyo naman, di ba? Kung napanood nyo, itong mga to. Yan. Itong mga to, sorry. Itong mga to is Windows 10, 11 Pro na tong mga laptop na to na binili namin sa Laptop Warehouse. Ang na-encounter ko po is sobrang higpit ng update ni Windows 11 Pro na, which is yung 24H2 ba yun? So ngayon may bago na 25H2 na ata. Doon sa update na yun mga kapitbahay, napakahigpit ng security ni Windows 11. Na-encounter ko to nung tinideploy ko na siya sa client or dun sa users namin. Alam nyo naman na yung file server ko dito is naka Ubuntu Linux, which is naka Samba file server ako rito. Hindi niya ma-access. May error po siya na lumalabas. Hindi niya makita yung network. Naka-block sa Windows mismo. So nahirapan ako maghanap. Ang dami kong ni-research kung paano i-allow. May nakita akong solusyon na pwede mo siyang i-allow doon mismo sa Windows na yun. Kasi sa lahat ng Windows Old 10 namin dito, gumagana yung server ko, lahat na access, walang problema, at saka smooth na smooth. Pero nung dineploy ko na yung mga laptop na to, which is kahit yung desktop, nung dineploy ko na yung laptop na to na Windows 10, 11 Pro na may update na 24H2, hindi na po niya ma-access. Kaya ginawan ko po siya hinanapan ko siya ng way kung para ma-access yung file server namin na naka-SMB file. Yun, nakita ko po siya. May isang forum ako na natingnan. Ayan. Kaya isi-share ko po sa inyo, ilalagay ko sa description yung command, tsaka ilalagay ko dito. Ayan, isi-screenshot na lang po nyo para ma-allow nyo po. Kasi dun po sa laptop namin na dineploy, ano siya, parang cannot detect daw, basta something na error na ganun. Eto, ibablog ko to kapag dumating ulit yung isang batch namin ng laptop na to. Ipapakita ko sa inyo mismo yung error. Hindi ko na kasi siya na-vlog kasi magmadali yung mga users para i-deploy to. Yan, hindi ko na-vlog yung error na yon, kaya sinearch ko muna. Pero eto, pagbalik, ipapakita ko sa inyo yung way kapag dumating na yung mga bago ng laptop, kung paano siya i-fix. Ito, command to na doon sa PowerShell, which is Windows PowerShell, doon mo lang siya i-paste, tapos i-enter mo, tapos i-yes mo lang, automatic, madi-disable po siya. Ayan, ilalagay ko siya sa description, no? Tingnan nyo na lang para kapag na-encounter nyo, ma-fix nyo agad. Kasi ang hirap po, sobrang daming restriction ni Windows 11 Pro na wala sa Windows 10 before. Yan yung mga update na masyadong mahigpit. Yan. Katulad ng like for example, 'di ba before kapag gusto mo mag-share ng printer, share printer mo lang, okay na agad. So sa Windows 11 Pro, masyadong dami mong kailangan gawin bago mo yun ma-share yung printer or bago mo ma-access yung printer. Tapos meron pa akong isang error na na-detect, which is like, mara itong Windows 10 Pro ko na to is na may nakalagay dito na printer, tapos i-share ko siya para makapag-print din yung iba through network, which is yung printer na yun is USB lang, hindi sa network. I-share mo lang siya rito para yung isang user makapag-print, hindi rin po niya mahanap. Ang dami mo pwedeng i-disable bago mo yun ma-access. Yun, may mga vlog ako nun na kung paano yun, about how to, na hindi ma-detect ng Windows 11 yung printer, hindi niya ma-detect yung file sharing. May vlog po ako nun. So, ang wala lang ako, yung bago ngayon, yung kahit na enable mo na yung iba na yun, hindi pa rin makita as long as naka-SMB file sharing ka. Ayan. So, papakita ko na lang po sa inyo. Tingnan nyo na lang po sa description kung ano yung command na yun. So, PowerShell. So, make sure na kapag mag-open kayo ng PowerShell, dapat naka-administrator privilege para maran nyo po. Kasi pag hindi yun magtutuloy. Kaya, yun. So, kung naka-admin ka dapat, tapos kahit hindi ko pa na-try yung 25H2 na update ni Windows 11 Pro kung ano naman ang pinagkaiba. So, kung mayroon tayo ulit ma-encounter, i-share ko po ulit yan sa inyo. Ayan. So, yan ang ating video for today. So, update lang po yan. Kapag dumating tong laptop natin na to, ipapakita ko sa inyo. Kapag hindi nyo matest, yan, i-share ko lang sa inyo ulit kung gumagana ba talaga. Pero, make sure ko po 100% gumagana po yun. Kasi, hindi ko siya agad na-deploy kasi nga dahil yun yung problema. Hinanap ko muna, yun lang pala ang gagawin. I-disable mo lang siya sa PowerShell para gumana. So, hindi ko pa nahanap directly manually na dito mismo sa settings ng Windows 10 Pro, Windows 11 Pro, kung saan doon. Kaya, diniretso ko sa shell, yan, gumana po siya, PowerShell. Alright?
Ano pa nga ba? So, yun lang. Sana may naitulong po ako sa inyo, no? Sana magkaroon kayo ng idea, malay nyo, ma-encounter nyo, magkaroon kayo ng mga laptop na Windows 11 Pro. Pero eto, kasi meron din kami dito na file server na tag nito, Synology. Yun, walang problema na access niya. Hindi ko alam, hindi niya makita yung SMB file. So, siguro kapag naka-Windows server kayo or naka-share yung file sharing nyo through Windows din, nakikita niya diretso. Kasi, nung tinry ko, kasi itong PC ko na to, parang nag-act as, tag nito, scan server, which is dun sa Sharp printer namin, pag nag-i-scan sila dito na pupunta. So, yung mga shared folder ko, nakikita niya kapag in-access mo yung IP nito. Alright? Tapos, katulad din dito, kahit sa Windows 10 Home, nakikita rin po niya. Hindi lang niya inaalaw kapag mga ibang server na like Ubuntu, basta Linux, basta hindi siya Windows related, hindi po niya nakikita. Kaya yun. Alright, so sana may natutunan kayo. Kaya kung gusto nyo talagang ma-explore yung Windows 11 Pro, so ito pa pala, kwento ko rin. Napakaganda ng virtualization, which is yung VMware yung Hyper-V ni Windows 11 Pro. Na-try ko po yun sa bahay. Ginamit ko siya, napaka-smooth. Yun pa yung isang advantage ng update niya, pero masyadong mahigpit. Ang dami mo kailangang baguhin bago maparan yung normal na ginagawa mo dati sa Windows 10. Alright? So, maraming salamat. God bless. Sana may natutunan kayo ng konti. Kaya, thank you so much. Peace.